Mas lumali pa po, Panginoon, ang pag-aaral po namin sa inyong salita. Ito po ang aming samadalahin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Last week po, last Sunday, pinag-aralan po natin yung patungkol po sa sino pong nakakaalala yung pinag-aralan natin last week sa ating Sunday School. Nakakaalala po ba? Ibigyan ko ng 20. Joke lang. Yun, about sa government. Diba? Ano yung mga points nun? About sa government. Nakita natin dito yung system during the time of our Lord Jesus Christ. Kung ano yung sistema nung panahon ng Panginoong Kristo, ano ba sistema ng government? At nakita natin doon yung mga award slavery, yung award of absolute rulers, yun yung award of high taxes, alam naman po natin yan. Award of persecution, napaliwanag ko na yun last week, the solution given by our Lord Jesus Christ. Yung pangalawa, yung government is ordained by God. Po, dahil po yung mga batas po, galing din po yan sa Panginoon. Pero sabi ko nga sa inyo, yung mga bagay na alam nating taliwas sa salita ng Panginoon, dapat hindi na natin sinusunod. Kundi sundin natin yung kalooban ng Diyos, kung ano yung tugma sa batas ng Diyos. And government are set to enforce the law. Ayan, nakita natin dyan yung mga points. Power belongs to God, yung kapangyarihan na galing sa Diyos. Sinful men have always abused God's gifts. God rules is the kingdom of men. Yun po yung mga points dito sa government is ordained by God. And government exists, punish evil and reward good. At ano naman yung mga naging duty natin? Ano yung dapat maging duty natin? Dahil tayo ay nasasakop ng government, ano yung dapat natin gawin? Yun naman yung we must be in subjection. Talagang kailangan magpasakop tayo sa kanila. And Christian will impact society from the inside by living quiet, peaceable lives in godliness and honesty. And we are to pray for those in authority. Kaya ipag-pray natin yung ating bansa, yung mga nakaupo sa mga senado, sa Malacanang, ipag-pray natin sila. At ngayon naman po, medyo malalayo yung topic natin. About po tayo ngayon sa Statement of Faith pa rin, Article number 18, Statement of Faith of the Resurrection and Return of Christ, po, Christ and related events. Ayan. Pag-aaralan natin ay ilan yan? Isa, dalawa, tatlo. Tatlo yung pag-aaralan natin. Pero hindi ko masyadong papalawakin ng gusto. Kung ano yung nasa points, yung sasabihin ko. Pero aapayawan natin yung ibang mga mangyayari sa bawat parte na yun. Ay makikita natin dyan of the resurrection, tapos yung pagbalik ng ating Panginoong Kristo, at ano naman yung events pagdating ng Panginoong Kristo. Ayun yung mga pag-aaralan natin ngayong umaga. Okay, alam niyo naman ako, mahilig ako magtanong. Tanong tayo. Si Kuya Adrian, Kuya A, ano ang meaning ng resurrection? Kabuhay na muli. Ano yun? Anong pagkabuhay na muli? Nino ba? Nino yung pagkabuhay na muli? Si Jesus Christ. Okay, si Sister Joan. Ano yung return of Christ sa'yo? Return of Christ. Return of Christ. Tinagalog mo lang eh. Ano naman yung related events? Ito naman, alas magkaka-connection lang sila, no? Kasi pag sinabi natin in conjunction, alas magkaka-connection lang sila. Pero, pag-aralan natin yan ng mas malalim. Hindi naman sobrang lalim. Yung may maunawaan lang tayo. Ano po, dito po sa ating
pag-aaralan, sabi po ng sa ating lesson, we believe and accept the sacred scriptures upon these subjects at their face and full value. Of the resurrection, we believe Christ rose bodily. Yan. Diba? Ang Panginoong Kristo, pinuhin nyo yung Diyos, bumaba sa lupa, nagkatawang tao, para pagbayaran yung ating mga kasalanan. Okay, namatay siya, ay yung ibig sabihin ng resurrection. Namatay, nilibing, di ba? Tapos nabuhay na muli. Ay yung resurrection, nabuhay na muli siya. Ibig sabihin, di ba, yung ibang mga Diyos kasi, yung ibang mga paniniwala natin sa Diyos, yung mga paniniwala nila sa Diyos, namatay sila. Pero ano yung hindi nangyari sa kanila? Yung resurrection. Diba? Yung paniniwala nila kay Buddha, kung ano man yung mga Diyos na sinasamba nila. Ang question doon is, nabuhay ba muli sila? Hindi, di ba? Kundi ang ating Panginoong Kristo, nung namatay siya, nagkaroon ng tinatawag na resurrection. Nabuhay na muli. Okay? Ayun po yung ibig sabihin ng resurrection. We believe that Christ rose bodily na bumangon muli. The third day, according to the scriptures, sabi po dyan, that He ascended to the right hand of the throne of God. That He alone is our merciful and faithful high priest in the things pertaining to God. At alam naman po natin, ating Panginoong Kristo ay nandun na po siya sa langit. At matapos po nang siya po ay umakyat na po sa langit po. That these same Jesus which is taken up from you into heaven shall so come in like manner as ye have been seen, him in going to heaven. Pero yun alam niyo po ba sabi yung kanta na, alam niyo ba yung kanta ni Fanny Crosby, na sinasabi niya doon na, by the print of the nail of His hand. Nasabi niya, malalaman ko na ang Panginoong Kristo. Kasi dito, pinaliwanag. Kung ano yung dumating siya dito, makikita rin natin ang Panginoong Kristo. Na kung ganun. Baga, sinasabi ni Fanny Crosby, malalaman ko na si Kristo yun kapag merong, butas sa ganito. By the print of the nail of His hand. Ayun yung sinasabi ng kanta. Di ba, kinakanta natin yun. By the print of the nails of His hand, I shall know Him, I shall know Him. Diba sabi ni Fanny Crosby, malalaman ko yan kung sino ang Panginoon sa Kristo because of the nail of His hand. Dahil sa kanyang kamay. At ayun po mga kapatid, darating ang panahon, makikita din natin yung mga yung ating Panginoon. Kung ano siya dito, ganun din. Personally and visibly, that dead in Christ shall rise first. Ayun po, yung namatay ang Panginoon, yun po yung una. That the living saints shall all that be changed in moment. Ito naman po yung tinatawag natin na, dito naman po yung pagdating naman po ng Panginoon, in the twinkling of an eye. Ano po? Ibig sabihin, ang pagdating pala ng Panginoon, try yung kumisap mata. Mag-kisap mata po tayo. Okay. Kisap mata tayo. 1, 2, 3, go. Yan. Ganyan, pagdating ng Panginoon, magugulat ka na lang, wala na yung mga mananampalataya. Diba? Kung napapanood nyo yung mga left behind, kung nanonood kayong mga palabas na about sa rapture, na kung saan yung mga mananampalataya, yung mga ligtas, yung mga tumanggap kay Kristo, ay kukunin niya ng Panginoon na pupunta sa langit. Kapag ikaw hindi ka tumanggap kay Kristo, dito ka sa lupa. O, ibig sabihin, hindi ka ligtas. Gusto nyo bang maiwan? Sino gustong maiwan? Pag naiwan ka, dapat magpapahugot ka ng ulo. Huwag ka susunod sa kanila. May chance ka pa doon. Ayun po, twinkling of an eye. At the last trump, that the Lord God shall give unto him the throne of his father David, and that Christ shall reign 1,000 years in righteousness until He hath put all enemies under His feet. So po, darating ang panahon po, ang Panginoon po ay mag-ahari. At alam ng Diyos, kapag dating po ng panahon na, mamaya pag-aaralan natin, introduction po, kung saan pag-aaralan natin yung about sa mangyayari sa hinaharap.
At marami po tayo mga verse, basa-basa po tayo ng verse. Basahin po ni Kuya Ryan sa Matthew chapter 28. Tama ba? 28 verse 6 to 7. Ayan po, nakita niyo po sa una. Matthew 28. Po, salamat po. Ayan po, nakita natin dyan na siya ay wala rito sapagkat siya ay nagbangon ayon sa sinabi niya. Magsiparito kayo, tingnan ninyo, handa kong pinalalagyan ng Panginoon. Magsiayon kayong madali. Ito po yung panahon na ang Panginoon ay na-resurrect na. At tinutusan niya yung mga apostol na pagdating po sa verse 19-20 ay pinapahayo niya yung mga alagad. At dito naman po sa Luke 24 verse 39, basahin po ni Sister Danica. Ayan, ito yung babasahin natin. Luke 24:39. Tignan ninyo ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Ako rin niya. Ipuin ninyo ako at tignan. Sapagkat ang isang espiritu ay walang laman at ang mga buto. Nagaya ng inyong nakikita na sa akin. So, pagpapakita lang na si Kristo ay nabuhay na muli. Kasi hindi sila makapaniwala eh. Hindi makapaniwala yung mga apostol na kasi ikaw ba naman makakakita ka ng isang tao namatay na tapos mabubuhay siyang muli. Di ba? Ikaw, Kuya Bart, kung makita ka ng ganun, Brother Bart, kung makakita ka ng ganun, bawa, di ba matatakot ka? Mamamangha ka eh. Pero yung Panginoon sa Kristo, nung time na yun, tinanong siya, kaya nakukurious yung mga apostol na kung bakit, paano nangyari yun? Kaya yun, dun sila napapakita na ang Panginoon sa Kristo natin, hindi siya basta tao lang. Okay? Hindi siya basta sinasabi nila, si Lord daw ay tao lang, hindi siya Diyos. Si Jesus Christ ay tao lang, hindi siya Diyos. Nagkakamali po sila doon. Kasi, hindi pangkaraniwang yung ginagawa ng ating Panginoon sa Kristo, di ba? Pero mo, nung ginawa ng Panginoon sa Kristo, pagaling siya ng bulag, nakakita yung bulag, nakarinig yung bingi, nakalakad yung pilay, di ba? Doon pa lang, pagpapakita na. Pero ito, dito sa verse na to, pinapakita na ating Panginoon ay buhay siya, na-resurrect siya. Amen. At ngayon, dito naman po sa verse John chapter 10:27. Marami po yung verse. Pero po itong mga verse na to ay tumatalakay sa tatlong parte. Yung resurrection, tsaka yung return of Christ and related events. Siguro di na natin basahin. Tawid na tayo sa point number 1. Basahin nyo na lang po sa bahay nyo. Pwede nyo yung picturean, tapos basahin nyo na lang yung mga verse. Kasi pagka nagbasa kayo ng mga verse dyan, magkakatanong kayo. Magkakaroon kayo ng tanong sa isip nyo. Ayan po. The resurrection of our Lord Jesus Christ. Ayan. Ano tayo? Kasi discussion to eh. Tanong-tanong tayo lagi. Brother Jan, si Brother Jan yung tatanungin ko. About sa resurrection of our Lord Jesus Christ. Ano ba yung ibig sabihin yan? Para sa'yo, yung resurrection of our Lord Jesus Christ. Bakit ba kailangan ma-resurrect si Lord? Sagot.
Hmm. Pwede, pwede. Si Kuya Bart, si Brother Bart, parang may sasabihin. Pwede, pwede. Yun, pwede. Yun, tama po na yung mga sagot natin. Isa rin sa mga key kung bakit na-resurrect ang Panginoon, nagpapakita din na siya ay Diyos. Ano po? Siya ay, hindi siya basta tao lang. Ano po? Ayun po yung, pero dito sa ating nakita, ayun nga, nasa na natin kanina, yung number 1, it had flesh and bones. Nagkaroon talaga siya ng katawan. Ano po? Kasi, biruin nyo kung ang Panginoon sa Kristo, bumaba siya sa lupa, spirit lang. Ano kaya mangyayari? Di ba? Spirit lang siya, pero may Panginoong sa Kristo. Di ba? Kaya ang ginawa ng Panginoon, ng Diyos Ama, gumawa talaga siya ng paraan para magkaroon ng, kasi siya yung living sacrifice natin. Siya yung magiging final sacrifice natin. Kaya yung ginawa ng Panginoon is, meron siyang katawan, okay? Meron siyang buto. Kaya, ayun po yung pagpapakita na siya po ay na-resurrect. Ano po? It had flesh and bones. Nakikita natin sa Luke 24:39, nabasa na po ni Sister Danica, na kung saan ay nagtanong ng mga isang apostol na kung pwede ba ka namin mahawakan kasi di sila makapaniwala eh. Diba? Baka mamaya tumagos yung kamay nila. Diba? Napapanood natin. Isa pagka jamming na yung mga palabas eh. Yung ganun. Ayan po, sa ano naman tayo? Number 2, it was a glorious body. In Philippians chapter 3 verse 21, sabi po dyan, who shall change our vile body that it may fashion like unto his glorious body. Panginoon, may glorious body. According to the working provides, he is able to subdue all things unto himself. Siya ay magbabago ng katawan ng ating pagkamababa. Pero yun yung ating Diyos, ating Panginoon, pinakita niya dito na yung pagiging humble. Ano po, yung pagiging mapagkumbaba. Kung saan, pwede naman tayong maligtas di ba? Sa tingin nyo, pwede ba tayong maligtas ng walang Panginoon sa Kristo? Ayun tanong ko sa inyo, pwede ba tayong maligtas ng walang Panginoon sa Kristo? Pwede bang gumawa ang paraan ng Diyos na, wala ng Panginoon sa Kristo? Pwede bang, pwede ba tayong maligtas? Ayun, tanong ko sa inyo yan. Anong sagot? Yun, parang ganun lang din. Babalikan tayo sa Old Testament. Sacrifice pa din. Ikaw, bro. Hindi ko marinig eh. Yun, nagigising kayo ngayon, papa-question kayo sa isip nyo. Paano na lang? Kasi si Lord, makapangyarihan siya eh. Pwede niya namang sabihin na, wag na lang mag-sacrifice si Jesus, pwede naman tayong maligtas eh. Di ba? Pwedeng ganun eh. Pero hindi niya yung ginawa. Pinakita niya yung pagiging humble niya. Yun. Yung pagiging humble ng Panginoon, ibinaba niya yung sarili niya para tayo, mahiya naman tayo sa sarili natin. Ayun yung nais ipakita ng Panginoon eh. Na kung saan, ma-realize mo na, ay, pambira, grabe yung Panginoon, napakamapagkumbaba niya. Para ma-realize mo sa sarili mo na sobrang dami mong mali. Di ba? Di ba, Brother Tess?
Kaya yun, gumawa ang Diyos ng paraan. Si Jesus Christ. Kaya ibinigay niya sa atin. Tuloy mo diyan, sabi ko nga sa inyo, pwede naman magana ang Panginoon na wag na lang mag-sacrifice si Jesus eh. Pero hindi eh. Pinapakita niya yung pagiging humbleness niya. Kaya niya yun ginawa. Diba? Napakabuti ng Diyos. Tapos tayo, ano ginagawa natin as a Christian? Ayun. Hindi na natin iisa-isahin. So yan, it was a glorious body. In Philippians 3:21, nalaman natin na ang Panginoon ay who shall change our vile body that it may be fashioned like unto His glorious body. Yung katawan niya, hindi basta-basta yan. Glorious body. According to the working whereby that He is able even to subdue all things unto Himself. And number 3, it was an immortality body. Diba? Dati ng mga bata kami, pagka yung sa mga laro-laro namin, pag hindi ka namamatay, immortal ka, yung mga patayan, yung mga ganun. Pero ito, si Jesus Christ, talagang hindi siya pangkaraniwang tao. Immortal. It was immortal body yung katawan niya. Diba? Siguro kung may ganyan tayong katawan, pambira, hindi na tayo mamamatay, no? Eto, may question ako sa inyo ulit. Question. Isang question na alam kong mapapaisip kayo. Diba that time, si Eva at Adan, anong utos ng Panginoon sa kanila? Huwag kakainin yung... Pero ito yung tanong. Kung si Eva at Adan, sumunod sila sa Panginoon. Di ba? Sumunod sila sa Panginoon. Di nila kinain yung prutas. Anong meron? Ano kayang mangyayari sa atin? Yun. Walang kasalanan, di ba? Siguro immortal tayo ngayon. Walang kamatayan eh. Di ba? Oh, wala na. Okay ang mundo, perfect ang mundo, walang kasalanan. Pero, dahil nga pumasok ng kasalanan, naging incorrupt tayo. Di ba? Na mamatay tayo, masisira tayo, di ba? And, ayun lang po, patunay lang po na ating Panginoon sa Kristo ay immortal po siya. In Romans chapter 6 verse 9, basahin po ni Brother Kerso para luminaw yung mata niya pagbasa. Oh, basahin mo. Knowing that Christ being raised from the dead, no more death and no more dimension over him. Ayun na. Ayun, thank you po, thank you po. O sa Tagalog pa, nalalaman natin si Kristo na buhay maguli sa mga patay ay hindi na mamamatay. Ang kamatay ay hindi nagahari sa kanya, di ba? Ano siya, pero nabuhay muli siya. Kumbaga, pinapakita lang kasi doon na mangyari lang yung gustong mangyari ng Diyos Ama. Kumbaga, magkaroon talaga tayo ng sakripisyo. Ay nagkaroon ng sakripisyo yung ating Panginoon sa Kristo. Pero yun yung mga kapatid, kung pag-aaralan mo ng malalim, may iiyak ka eh. Bakit? Bakit ka may iiyak? Yung Panginoong Kristo, ibinigay niya yung buhay niya dahil sa kasalanan mo. Dahil sa kasalanan natin lahat. Di ba? Hindi biro yun. And the number 4 po, last ng ating points, it was our spiritual body. Yung ating Panginoon ay meron po siyang spiritual body. Pa-flash na po, 1 Corinthians 15:44. Salamat po.
Ayan, it's sown a natural body, it is raised a spiritual body. Yun yung ating Panginoong Kristo. There is a natural body and there is spiritual body. Grabe, no? Di basta-basta yung ating Panginoong Kristo. Pero yun mo, glorious body na siya, immortal body, spiritual body. Yung katawan niya hindi basta-basta. Diba? Kaya nga ngayon, kaya napaka iwaga po ng ating Panginoon sa Kristo. Number 2 po, the manner of the return of Christ. Ano naman yung pagbabalik ng ating Panginoon? So, ano yung mga manner ng pagbabalik po ng ating Panginoon sa Kristo. Ito na po yung second coming of Christ. Ito po. Number 1, ito po yung mga manner na gagamitin niya is yung in the clouds. Okay? Sa clouds po. Mababasa natin sa Matthew 24:30. Ayan, sabi po dyan, and then shall appear the sign of the Son of Man in heaven, and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with the power and great of glory. Darating ang panahon, mga kapatid, ang gagawin ng Panginoon is, and then shall appear the sign of the Son of Man in heaven. Sabihin, ang Panginoong Kristo pala is, andun po siya sa heaven, sa may clouds. Po. At doon din tayo, pag pinuwalan tayo ng Panginoon, ganun po yung gagamitin niya. Hindi ko po masyado siya ma-explain, pero nadadalo naman po natin to. Number 2, in the glory of His Father. Kaya po, ito rin po yung dahilan kung ba't babalik ang Panginoon sa Kristo. In Matthew chapter 16 verse 27, sabi po dyan, the oath therefore to have, ito po. Matthew 16. Kaya nabasa ko. Sapagkat ang anak ng tao ay pariritoong nasa kaluwalhatian ng kanyang ama na kasama ang kanyang mga anghel. At kung magkagayoy, bibigyan ng bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Sabihin pala mga kapatid, ang ating Panginoon sa Kristo ay kaya siya rin babalik in the glory of His Father. Na mababasa natin dyan na kung saan, for the Son of Man shall come in the glory of His Father with His angels, and then shall reward every man according to His word. Ito na yung darating ng panahon, meron din judgment. Ano po? Kung ano yung mga ginawa din natin, pagdating ng ating Panginoon sa Kristo, hindi agad yung judgment kasi kukunin muna tayo eh. May mga mangyayari pa na mga events dito sa lupa. Diba? Peace muna, tas tribulation, 3.5 peace and 3.5 tribulation na yung mangyayari. At marami pa tayong malalaman. Kung gusto mo pa talagang mas lumalim, basahin mo yung Bible mo or mag-aaral ka ng Bible school. Yun. Ayun, doon ka mas lalalim. Kasi mahabang pag-aaral to yung rapture. Hindi to kaya ng isang isang oras, hindi kaya. 2 oras usapan na ito about sa rapture kung
Marami kasing mga tanong diyan about sa sa pagdating ng Panginoong Kristo. Marami rin pinagtatalunan about sa post, about sa mid. Ano ba tayo doon? Post, mid. Diba? Maraming mga ganun. Pagdating ng panahon, pagka gusto mo pag-aralan yan, magbasa ka ng Bible mo and then mag-aaral ka ng Bible school. Yun lang yun. And, ano pa? In His glory, in His own glory, Matthew 25:31. Kasi tatagal tayo pag ano. Matthew 25:31, dadaan ako na lang po. When the Son of Man shall come in His glory, and all the holy angels with Him, then shall He sit upon the throne of His glory. Katapat, paparito ang anak ng tao na nasa kanyang kaluwalhatian. Sa pamamagitan po ng kaluwalhatian ng Diyos Ama, ng ating Panginoon. Nakasama niya ang lahat ng mga anghel. Biruin mo, kasama ang anghel, napakadami nun. Kasi yung nalaglag lang naman na anghel na mga fallen angels, nasa 1/3 lang. Nakalahati. Mas marami yung anghel na kasama ng Panginoon. Diba? No, kayang, na-imagine nyo ba yung yung pagka di ba nakaka-excite? Na kung magtagayoy, luklok siya sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian. At hindi lang po in His glory ng ating Panginoon yung manner, in flaming fire. In 2 Thessalonians chapter 1 verse 8, basahin po ni Brother Ricardo. Second Thessalonians chapter 1 verse 8. In flaming fire, vengeance on them that know not God, and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ. Check po natin kung ano yung sinasabi dyan na flaming fire. In flaming fire, taking vengeance on them that know not God and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ. Yung vengeance dyan, mga kapatid, pag inano natin yun sa Greek word, ang ibig sabihin po niyan, ekdikesis, vindication, or yung paghihiganti ng Panginoon. Ihiganti tayo ng Diyos. Ayun yung ibig sabihin po dyan na in flaming fire, hindi yung apoy Ang ibig sabihin po niya, kumbaga paghihiganti tayo ng Diyos. Okay? Vengeance on them know not God and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ. Yung mga hindi naniniwala, ayun po yung meaning ng vengeance yan. And with this power and great glory, ayun po yung mga ng pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. And then dito rin po, and as He ascended in bodily form, in Acts chapter 1 verse 9 to 11. Acts chapter 1 verse 9 to 11. And sabi po dyan, and when He had spoken these things, while they beheld, He was taken up, and a cloud received Him out of their sight. And while they looked steadfastly from heaven as He went up, behold, two men stood by them in white apparel, which also said, Ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? This same Jesus, which is taken up from you unto heaven, shall so come in like manner as ye have seen Him go into heaven. Sabihin, mga kapatid, parang magugulat na lang tayo. Di na natin mapapansin kung sino ba yung Panginoon. Ayun yung di natin makikita. Di natin pansin kung sino ba siya. Kasi halos napaka-normal lang din. As He ascended in bodily form,
with the shout and the voice of the archangel. Ito yung mga manner. Pagdating ng Panginoong Kristo, di ba, magkaka-rapture, makakarinig yung mga ligtas ng tunog ng trompeta. Hindi ko alam kung ano yung tunog ng trompeta na yun. Sa pagdarating ng Panginoon. At ito rin naman po yung mga with the saints and accompanied by angels. Yung mga angels din. And suddenly, yung Mark 13, verse 36. Yan. Baka kung bigla pumarito ay kayo'y mga mangarap ng nangatulog. Kaya nga mga kapatid, hindi naman ibig sabihin ito, malay mo, dumating ang Panginoon gabi. Diba? Tulog tayo lahat nun. Sa madaling sabi mga kapatid, yung kailangan natin, ang ibig sabihin nito, na magsikap tayo, na magbahagi tayo ng salita ng Diyos. Baga magkaroon tayo ng tinatawag na, huwag kang malayo sa Panginoon. Kasi, ang ibig sabihin niya nito na, baka pagka madatnan ka ng tulog, baka wala ka sa Panginoon or backslider ka. Mahirap naman kung ganun. And, last po, what is the purpose of His coming? The purpose of His coming ng ating Panginoon, kaya siya babalik to bring light the hidden things of darkness. Baga magkaroon siya ng liwanag sa mga darkness, sa mga makakasalanan. Ayun po ang ibig sabihin po nun. And hindi lang po yun. To judge. In 2 Timothy chapter 4 verse 1, uhusgahan tayo ng Panginoon, di ba, sa kanya pagdating sa langit, uhusgahan niya tayo. And hindi lang yun, number 3, to reign. Mamumuno ang Panginoon natin. Ganon ang mga magiging event pagdating ng Panginoon. Pagdating po ng panahon. Kaya mga kapatid, ito lang yung tanong dyan eh. Save na ba talaga tayo? Save na ba talaga kayo? Kasi kung save ka na, di ba? Pag naiwan ka dito, patay na. Naloko na, di ba? Pagka ikaw ay naiwan dito. Kaya dapat mga kapatid, iano natin. Kasi darating ang panahon, kung maiwan ka man, magpabugot ka na lang ng ulo. Pwede. Huwag ka na lang sumunod sa 666. At least may chance ka pa na maligtas. Ayan, to receive us to be Himself. In John 14 verse 3, baga tatanggapin niya. Okay? To receive us, tanggapin natin yung kanyang sarili. Ibig sabihin mga kapatid, sa pagdarating po ng Panginoon, basahin natin, John 14 verse 3. Di ko na masyadong in-explain ng malalim kasi mapapahaba po tayo. At sabi dyan, and if I go prepare a place for you, I will come again and receive you to, at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili. Tatanggapin tayo ng Panginoon. Upang kung saan ako naroon, kayo naman ay naroon. Kung kayo tumanggap sa Panginoon, mga kapatid, sabi ng Diyos, sabi ng Panginoong Kristo, kung nasan siya ngayon, dun ka din. Okay? Kaya, mga kapatid, i-sure natin yung salvation natin. Kasi mamaya maiiwan tayo eh. Diba? Pag naiiwan tayo, sino sisisihin natin? Si pastor, yung kapitbahay mo, yung sarili mo. Kaya check mo yung sarili mo kung ligtas ka pa talaga. Kasi, mga kapatid, hindi natin alam kung kailan darating ang Diyos. Twinkling of an eye. Diba, sabi ko nga kanina, parang pagkisap mo lang yan ng mata. Pak, may naiwan na pala yung tapos pinuha ka na. Ganun kabilis yung rapture. Oh, mamaya baka mag-rapture na. Excited ba kayo mag-rapture? Hindi pa kayo excited? Kasi marami pa tayong di ba? Marami pa tayong kailangan maabot ng kaluluwa. Kaya, huwag kang matulog. Huwag kang matulog. Matulog ka naman syempre. Kailangan natin tulog. Ang ibig sabihin lang nun na maging
masigasig tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Huwag ka nang mag-backslide kasi pag nag-backslide ka pa, baka yung time ng backslide mo, tsaka dumating yung Panginoon. Yari ka ngayon, di ba? Kaya, ayun po mga kapatid. Tapos na tayo. Next week na lang tayo magtanungan para at least ngayon makahaba tayo ng pahinga kahit mga 5 minutes. Tayo po ito may lahat, tayo po manalangin. Sama na rin natin ang ating Sunday School offering. Tayo ko si Brother Ricardo para mag-pray.